Mama, kumuha na naman ng pera sa allowance ko si Lola. Wala na naman akong baon. Yon ang reklamo ng anak ni Lourdes na si Ashley. Palagi na lang nangyayari ang ganoong senaryo sa kanyang mga anak, lalo na sa panganay. Kung may iba lang talaga siyang mapag-iiwanan sa mga ito, hindi sana siya makakarinig ng reklamo sa mga anak niya. Magmula nang pumunta siya sa Japan, iniwan niya na ang 3 babae ng mga anak sa poder ng kanyang nanay at mga kapatid. Noong una, kampante siya dahil kasama naman ng mga ito ang tiyahin, pinsan at lola. Subalit nang tumagal, pakiramdam ni Lourdes mas lalong naging mabigat ang kanyang responsibilidad. Nasa halip na 3 anak lang dapat ang isipin, pati buong ang kanya yata, nagdemand din na magpadala siya ng pera sa mga ito. Nagpapasalamat si Lourdes na may kasama ang mga anak sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga ito ang mas priority niya. Ayaw ni Lourdes na maramdaman ng kanyang mga anak ang kakulangan. Hindi niya lang talaga mapigilan ang sariling ina sa bisyo nito sa pagsusugal. "Ano bang ginawa ng lola mo, Ashley?" tanong ni Lourdes sa anak. Pinunasan nito ang mga luha. "Kinuha niya po yung 1,000 sa wallet ko na allowance ko ngayong linggo. Inubos na naman po kasi yung pera niya sa bingo machine doon sa Zabarte Mall. Tapos ang nakakainis pa po, tinatalo na nga sa sugal yung pera, hindi pa magtira ng pamasahe pa uwi. Kaya kinuha po ni Lola yung pera sa wallet ko. Pamasahe lang daw pero hindi niya na po binalik yung sukli." Bumuntong hininga si Lourdes. "Sige, hayaan mo na, magpapadala na lang ulit ako sa'yo." Kinagat ni Ashley ang pang-ibabang labi. "Paano ka po, Mama? Baka kulangin ka po sa budget. Baka wala ka ng kainin dyan." Napangiti naman siya. "Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, anak. Marami naman akong stock na pagkain dito. Saka pamerienda naman kami sa factory. Sina Anika at Astrid, okay lang ba sila?" Ngumiwi ang panganay niya. "Isa pa po yung si Anika, Mama. Alam mo ba, nabasa ko po sa chat. May manliligaw na Mama. 12 years old pa lang po yun. Ako nga pong 17 years old kahit crush wala eh." Mahina siyang tumawa. "Hindi ko naman kayo pinagbabawalan magkaroon ng crush. Pero hanggang dun lang, pagsabihan mo yung kapatid mo ha. Lagi mong bantayan. Huwag din kayong mag-aaway. Kayo dapat ang magkakampi dyan." Tumango naman si Ashley. "Opo, miss ka na rin po namin, Mama." Parang may humawak sa puso ni Lourdes. "Miss ko na rin kayong mga anak ko. Huwag kayong mag-alala. Malapit na akong umuwi. Kaunting tiis na lang." May plano na si Lourdes. 7 taon na siya sa Japan at hindi niya naman plano ang habang buhay na magtrabaho roon. Kahit sobrang hirap, sinisikap niyang makapag-ipon. Wala siyang pinagsasabihan pero natubos niya ng bahay at lupa na isinangla nila noon ni Robert. Lihim din siyang kumakausap ng mga taong mapagkakatiwalaan para pagandahin ang bahay nila dati. Alam din kasi ni Lourdes na kung sa nanay niya yun ipapaasikaso, baka sa iba pa nito magastos ang pera. Malapit nang matapos ang kanyang kontrata, patapos na rin ang ginagawang bahay nila. Ang problema niya lang kung papaano kukunin ng matiwasay ang mga anak niya sa lola ng mga ito. Ayaw ni Lourdes maging makasarili, pero hindi naman habang buhay na susuportahan niya ang kanyang buong angkan. Na pati mga pamangkin niya, gusto ng mga kapatid niyang pag-aralin niya rin. Wala naman siyang magawa dahil doon niya iniwan ang mga anak niyang maliliit pa lamang noon. Kung hindi ba naman siya iniwan ng asawang si Robert, hindi magkakagano ng buhay nilang mag-iina. Hindi siya mapipilitang mag-abroad at magpatangay sa sinasabi ng mga kamag-anak nila. Ang unang plano, si Robert talagang mag-a-abroad. Sinuportahan niya ito, pati bahay nila noon, nagawa pa nilang isang para lang sa pag-alis nito. Gayunpaman, wala na siyang balita pagkatapos nitong umalis sa kanila. Kahit message man lang, wala silang natanggap. Kung nasa ang lupalop man ng kanyang asawa, wala na siyang pakialam. Muntik pa siyang makunan sa bunsong anak na si Astrid dahil sa sobrang stress ng mga panahong iyon. Mabuti na lang, nakarecover sila. Ang sipag naman ni Lourdes, nakangiting sabi ng katrabahong si Geneva. Tumawa naman si Lourdes. "Sadya naman akong masipag. Saka bawal ang tatamad-tamad dito sa Japan. Motivated lang siguro ako kasi malapit na akong umuwi. Baka mamiss niyo ako. Baka umiyak pa kayo." Napanguso si Geneva. "Sino namang hindi iiyak? Tayong 2 na lang ang Pilipinong nandito.
Kung uuwi ka pa edi mag-isa na lang ako dito sa factory. Wala na akong kababayan. Napangiti si Lourdes. Si Geneva ang kasama niya at ang kasabayan na rin mula sa pag-apply sa trabaho. May balak na siyang umuwi, samantalang ito may balak pang mag-cross country dahil hindi pa kontento sa mga narating. Ikaw Geneva, baka naman may balak ka ng mag-asawa. Abat masarap maging single pero mahirap din ang walang kasama sa buhay. Pangaasar niya pa rito. Napairap naman si Geneva. Okay na akong single no, kung katulad lang naman ng asawa mong pabaya, wag na lang. Tumawa na lang si Lourdes. Ayaw niya talaga ang ginawa sa kanila ni Robert. Ilang taon niya na itong hindi nakikita. Hindi alam ni Lourdes kung anong magagawa niya kay Robert kung sakaling makita niya ito ulit. Baka tanggalin niya ang lahat ng buhok nito sa katawan. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap dahil sa ginawa ni Robert sa kanya. Makalyo na ang dating malalambot niyang mga kamay. Mapakla na lang siyang tumawa. Nasa ng pangako nitong ituturing siyang reyna. Hindi naging madali ang buhay para kay Lourdes. Nung una siyang dumating sa Japan, sobrang nangungulila siya sa mga anak. Palaging nasa mga batang iniwan niya sa Pilipinas, tumatakbo ang kanyang isip. Gayunpaman, nagtiis si Lourdes. Dahil alam niyang para rin naman sa mga ito ang kanyang ginagawa. Mas pipiliin ni Lourdes na hindi sila sama-sama kaysa naman sama-sama sila pero wala naman silang makaing mag-iina. Hindi ako makapaniwala na sa wakas makakauwi na ako, makakasama ko ng mga anak ko, sabi niya sa sarili habang hawak ang plane ticket. Nakuha mo na ba yung back pay mo? Tanong ni Geneva habang umiinom ng matcha. Tumango naman siya. Oo, bala kong gamitin yon para mag-start ng maliit na negosyo. Maganda rito sa Japan pero mas gusto kong kasama ang pamilya ko kaya doon ako magtatayo ng stable na negosyo. Masaya ako para sa'yo, nagsumikap ka rito. Alam ko naman Lourdes na sobrang sipag at dedicated mo sa ginagawa mong trabaho. Kung ano man ang balak mo, sure akong magiging successful yan. Nakangiting sabi sa kanya ni Geneva. Hinawakan ni Lourdes ang kamay nito. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo, nakilala kita at naging kaibigan Geneva. Kapag bumalik ka sa Pilipinas, sabihin mo sa akin ha, bumisita ka sa amin para makilala mo rin ang mga anak ko. Niyakap siya ni Geneva. Mamimiss ka namin. Napangiti na lang si Lourdes. Salamat din, mamimiss ko rin kayong lahat. Hangad ko ang magandang buhay mo roon. Huwag mo rin kalimutang lumandi ha. Palitan mo na yung walang kwenta mong asawa. Bilin pa nito. Mahina siyang tumawa. Baliw ka talaga. Mga anak ko ang aking priority. Wala sa isip ko yan. Pagkatapos ng mga taon ng paghihiwalay, malapit niya nang makasama ang mga minamahal na anak. Nananabik na si Lourdes na muling mayakap ang mga ito. Lalong-lalo na ang bunso niyang si Astrid na baby pa lang noong iniwan niya. Nakatayo si Lourdes sa labas ng paaralan ni na Ashley at Anika. Nandoon siya at nakaupo sa karinderya malapit doon. Inilihim ni Lourdes ang kanyang pagbabalik. Gusto niyang sorpresahin ng mga anak. Nalaman niyang suki pala ng may-ari ng karinderya na si Aling Vanji ang mga ito. Ano po? Umuutang po ang mga anak ko rito? Gulat niyang tanong kay Aling Vanji. Muntik na siyang maglabas ng pera sa wallet kung hindi lang siya pinigilan nito. Ano ka ba? Wag na. Marunong naman silang magbayad. Gusto ko lang sabihin sa yung madalas silang umutang ng pagkain dito kasi laging kulang ang allowance. Parang may mahigpit na humawak sa puso ni Lourdes. Isa lang naman ang posibleng rason kung bakit laging kinukulang ang baon ng mga ito. Mabuti na lang talaga may mga katulad ni Aling Vanji na mabait sa mga bata. Umiling na lamang si Lourdes at naglabas pa rin ng pera. Sige na po, tanggapin niyo na po ito. Pasasalamat ko na rin po na mabait kayo sa mga anak ko. Walang nagawa si Aling Vanji kundi tanggapin iyon. Napangiti siya. Maliit pang mga anak niya noon kaya nagagalak siya na may gumagabay sa mga ito habang lumalaki. Kahit hindi niya kaano-ano. Salamat dito, hintayin mo na lang ang mga anak mo. Mamaya at malapit nang lumabas ang mga yon. Ito ginataang bilo-bilo, libre ko na yan. Nakangiting sabi ni Aling Vanji sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Salamat po rito, ang tagal ko nang hindi nakakatikim nito. Kababalik ko lang po galing Japan. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa ibang bansa at namiss ko po ang mga pagkaing Pinoy na ito.
Ramdam ko ang excitement mo. Nabanggit mo na hindi mo sinabi sa mga anak mo ang tungkol sa pagbabalik mo. Saad pa ng ginang sa kanya. Mahinang tumawa si Lourdes. Gusto ko pong makita ang mga mukha nila kapag nakita nila ako. Sobrang namimiss ko na po sila. Sigurado akong matutuwa ang mga anak mong makita ka. Gaano ka nakatagal na malayo sa kanila? Tanong pa ni Aling Vanji. Mahigit 7 taon na rin ang nakalipas mula nung huli ko silang makita. Bakas ang awa sa mukha nito. Paniguradong mahirap yun para sa'yo. Hindi ko masyadong kilala sina Ashley at Anika. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, mabait ang mga dalagita mo. Ngayong bumalik ka na, magkakaroon ka ng pagkakataong makabawi sa nawalang oras na kasama mo sila. Habang naghihintay, hindi maiwasan ni Lourdes na isipin ang kanyang mga oras sa ibang bansa. Ang mga sakripisyong ginawa niya, ang mga hamon na kanyang hinarap, lahat para sa pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga ito. Makikilala kaya siya agad ng mga anak niya? Matutuwa kaya ang mga ito na makita siya? Ang mga tanong na yon umiikot sa kanyang isipan. Pinagmamasdan niya ang pulutong ng mga estudyanteng lumalabas sa gate ng paaralan. Maya-maya'y nakita niya si Ashley. Hindi pa siya napapansin ito. Kasama na rin ito si Anika at mukhang nagtatalo pa. Napabuntong hininga si Lourdes. Nakipagsiksikan siya sa mga estudyante para mapuntahan ang dalawa niyang anak. Pagkarating sa harap nito, parang wala pang ideya ang dalawa na nandoon na siya. Tumikhim si Lourdes. Akin ang mga bag ninyo, ako nang magbubuhat. Umawang ang bibig ni Ashley nang tumingin sa kanya. Mama? Nangilid ang mga luha niya. Ako nga, nakauwi na ako mga anak. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lourdes nang tumakbo sina Ashley at Anika papunta sa kanya. Niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. Ramdam ni Lourdes ang bigat ng mga taong nawala siya sa piling ng mga ito. Hinaplos niyang buhok ng mga anak. Hindi ako makapaniwalang sa wakas. Nandito na ako. Sobrang namiss ko ang mga prinsesa ko. Tumulo ang mga luha ni Ashley. Sobrang saya po naming nakauwi ka na po, Mama. Bakit hindi niyo po sinabi? Sana nagpasundo po kayo. Gusto ko kayong sorpresahin mga anak. Kaninang madaling araw pa ako nakauwi. Nag-check-in muna ako sa hotel para magpahinga. Ang laki niyo na. Mga dalaga na nga kayo. Hinaplos niyang mukha ng mga anak. Mama, babalik ka pa po ba sa Japan? Umiiyak na tanong sa kanya ni Anika. Marahan siyang umiling. Hindi na anak. Hindi na ako aalis. Dito na ulit ako titira. Gusto kong sama-sama tayong 4. Halika, sunduin na natin si Astrid. Excited na rin akong makita ang kapatid ninyo. Sumakay sila sa service ng mga ito. Pagkarating sa school ng bunso niyang anak, nagulat ito nang makita siya. Gayunpaman, nag-aalinlangan itong lumapit sa kanya. Naiintindihan niya naman iyon. Baby pa lang ito nang iniwan niya noon. Hindi sapat kahit nakakausap niya ito at nakikita sa video call. Astrid, sige na, lapitan mo na si Mama. Nandito na siya oh. Sabi ni Ashley sa bunsong kapatid. Marahang umupo si Lourdes sa harap nito. Anak, sige na, gusto ko tang mayakap. Miss na miss ko ng baby ko. Nag-aalinlangan pero lumapit sa kanya si Astrid. Napangiti siya ng mayakap ito. Napapikit si Lourdes. 7 taon lang siyang nawala pero parang ang dami niyang napalagpas na pagkakataon. Ni hindi man lang nasaksihan ni Lourdes lahat ng una ni Astrid. Pagkapanganak niya pa lang kasi noon, ilang buwan lang ay nakaalis na siya papuntang Japan. Kaya alam ng bunso niyang anak, marami siyang pagkukulang. Huwag kayong mag-alala ha, babawi na ako sa inyo, hindi na ako aalis. Makakasama niyo na ulit ako. Puno ng lambing na sabi ni Lourdes sa mga ito. Gayunpaman, sa bawat plano ni Lourdes, talagang mayroong tututol. Siguro, dahil sa mga kamag-anak na mayroon siya, kaya lagi siyang nawawala ng kumpiyansa. Pero hindi na si Lourdes magpapadala sa sinasabi ng mga ito. Tuwid na siyang mag-isip. Siyang ina ng kanyang mga anak, kaya bawat gagawin niya para lang sa kapakanan ng mga ito at wala ng iba. Hindi mo naman sinabi na uuwi ka na pala. Masyado ka namang nang bibigla. Sana nasundo ka namin. Sabi ng nanay ni Lourdes na si Aling Nora. Tipid siyang umiti. Ayos lang po yun. Gusto ko rin pong sorpresahin ng mga bata.
Saka ayaw ko na po kayong abalahin. Tiningnan niyang mga anak kasama ang pinsan ng mga ito. Mas nauna pang maghalungkat ng dala niyang balikbayan box ang mga pinsan. Mas nauna pang mangangkin at mag-agawan kumpara sa mga anak niya. Tamang desisyon talaga na pinapapatak niya ang balikbayan box sa kanilang tahanan. At least doon, walang kaagaw ang mga anak niya. Bumuntong hininga si Lourdes. Gusto na talaga niyang bumukod sila sa lalong madaling panahon. Anong balak mo ngayon? Bakasyon mo lang ba? Babalik ka pa ba ng Japan? Tanong ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Hindi na po, Mama. Dito na po ako. Gusto ko pong makasama ng mga anak ko. Halata ang pagtutol sa mukha ng kanyang ina. Ha? Ibig sabihin wala ka ng balak bumalik sa ibang bansa? Papaano yan? Anong gagawin mo rito? Nagdadalawang isip si Lourdes kung sasabihin ang plano niya. Ngayon pa nga lang umaapela na ito. Papaano pa kaya ang kagustuhan niyang magnegosyo? Wala pa po. Sagot niya na lang. Nasisira na bang ulo mo? Alam mo bang ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas? Ang taas pa ng inflation rate. Hindi ka nag-iisip. Nandun na nga magandang opportunity sa Japan. Pinakawalan mo pa. Bumuntong hininga si Lourdes. May magandang opportunity naman din po rito. Kahit saan naman po yata ako pumunta basta masipag lang. Iba pa rin sa Japan. Saka paano yan? Di ba pinag-aaral mo pa yung mga pamangkin mo? Saka paano ko? Paano ang mga luho ko? Gustong gusto niya ng manumbat. Hinabili niya lang ang mga anak niya pero binigay na sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Kung umasta pa ang mga ito, parang pinupulot niya lang ang pera sa Japan. Kaya naman, nang maging mag-asawa sila noon ni Robert, bumukod sila kaagad. Sinikap nilang bumukod dahil ganun ang ugali ng mga kamag-anak niya. Palaging makikialam sa kanilang mga desisyon. Mama, may mga magulang pa naman po ang mga pamangkin ko. Sinabi ko pong tutulungan ko lang, pero hindi ko naman po sinabing ipaako ninyo na sa akin ang pag-aaral nilang lahat. Unang priority ko po ang mga anak ko. Sana maintindihan nyo yon. Isa pa, gusto ko na pong lumipat kami sa bahay ng mga bata, sabi ni Lourdes sa kanyang ina. Tumaas ang isang kilay ni Nora. At saan naman kayo pupunta? Ano yun? Ganun na lang yun? Pagkatapos mong iwan dito ang mga anak mo, basta mo na lang kukunin, ha? Natubos ko na po yung dating bahay namin. Doon na po kami titira. At ni minsan, hindi naman po ako nagkulang sa pagpapadala. Kahit sobrang pagod na ako, nagtatrabaho pa rin ako para sobrang maipadala ko. Para meron din po kayo. Pero ngayong hindi na po ako manging ibang bansa at dito na lang po ako, siguro naman okay lang na i-prioritize ko na lang ang mga anak ko. Salamat po, inalagaan niyo po ang aking mga anak. Pero sa dami ng mga naitulong ko, sapat na naman po siguro yun. Marahan niya pang sabi pero may diin ang bawat salita. Pero nagpatuloy pa rin ang kanyang ina. Pero Lourdes, paano hindi mo nasabi sa amin na natubos mo yung bahay? Sinong pinag-asikaso mo? Bakit hindi na lang sa akin? Gusto niyang sabihing wala siyang tiwala rito. Wala siyang tiwala sa pamilya niya. Subalit, alam niya na sasama naman ang loob ng mga ito. Umiling si Lourdes. Mama, hindi ko po obligasyon na sabihin sa'yo lahat. Umiwas ng tingin si Nora. Grabe ka! Nakuha mo pa talagang maglihim sa akin. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, ha? Huminga siya ng malalim. May tiwala naman po ako sa inyo. Huwag na po natin gawing big deal to. Ang mahalaga, nabawi ko na po ang bahay namin. At hindi na po namin kailangan ng mga anak ko na makitira dito. Ano? Iiwan mo na lang ako? Papaano kami? Papaano ako? Ganun na lang yun? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Nora. Bumaha ang hinanakit sa dibdib ni Lourdes. Mama, ilang taon na rin po kitang inaalagaan. Isinakripisyo ko po ang sarili kong mga pangarap para suportahan kayo. Noon pa lang, kahit noong hindi pa kami nagiging mag-asawa ni Robert, palagi po akong tumutulong sa inyo, sa mga kapatid ko. Pero may hangganan naman po siguro yun. Mas kailangan ko pong mag-provide para sa future ng mga anak ko. Wala na po si Robert na umaalalay sa akin. Ako na lang po ang nagtataguyod sa mga anak ko. Kaya sana maintindihan niyo po yun. Hindi mo kami pwedeng iwanan. Ano? Aabandonahin mo na lang kami? Hindi ko naman po kayo pababayaan. Kailangan ko lang pong unahin at alagaan ang sarili ko at ang aking mga anak.
Hindi ko na po kayang dalhin ang mga bagay na inaasahan ninyo sa akin. Pero kailangan ka namin, Lourdes. Alam ko po, susuportahan ko pa rin naman po kayo pero yung sapat lang. Hindi ko na po kayang suportahan ang bisyo ninyo sa pagsusugal. Gusto ko pong bumawi sa mga anak ko. Ang tagal kong nawala. Ako na lang ang magulang nila kaya gusto kong punan yung mga oras na nawala po ako sa kanilang tabi. Sorry po, Mama. Lumipas ang ilang araw, lumipat na nga silang mag-iina sa dati nilang tahanan. Gulat na gulat ang mga ito nang makitang pinarenovate niyang bahay nila. Kulay blue na ang pintura, naka-tiles na rin at may second floor na. Wow, Mama! Hindi niyo po sinabing pinagawa niyong bahay natin dati. Nakangiting sabi sa kanya ni Ashley. Mahina siyang tumawa. Ito ang sinasabi ko sa inyong sorpresa. Sana nagustuhan ninyo. Oo naman po, Mama. Sa wakas, wala nang nakakainis na pinsan. Lagi na lang inaagaw yung charger ko at wala na inuubos ng ulam sa aming magkakapatid. Reklamo pa ni Anika. Halina kayo, mag-ayos na tayo ng mga gamit natin para mabilis tayong matapos. Utos naman ni Lourdes sa mga anak. Hinawakan niyang kamay ng bunsong si Astrid. Napangiti siya nang sumama ito. Kahit bata pa, tumutulong din sa pag-aayos. Sa mabibigat na bagay, pinagtulungan na lang nila ni Ashley. Wala rin naman kasi silang lalaking aasahan. Tanghalian na pala, anong gusto niyong ulam? Tanong ni Anika sa kanila. Napangiti siya. Gusto ko sanang mag-order na lang pero hindi ko pa natitikman ang luto mo. Marunong ka palang magluto? Natawa naman si Ashley. Opo, Mama, mahilig yung magluto kahit mas malandi pa sa akin. Umapela agad si Anika. Hoy, Ate Ashley, hindi ako malandi. Hindi ko kasalanang maganda ako, no? Umalpas na rin ang tawag sa bibig ni Lourdes. Tumigil na kayo, lahat naman kayo magaganda. Hindi ako papayag na may pangit sa mga anak ko. Sige na, magluto na. Ano bang specialty mo? Kare-kare po, pero alam ko pong gutom na kayo. Kaya adobong manok na lang munang lulutuin ko. Saad naman ni Anika. Tumango na lang siya. Pinagmasdan ni Lourdes ang mga anak. Kahit hindi niya utusan, may kusa ng mga ito. Masaya siya na independent ang kanyang mga anak. Sa kabilang banda, pakiramdam niya, lumipas na ang mahabang panahon. Hindi niya man lang na baby ang mga anak, kaya napilitan maging independent. Gayunpaman, masaya pa rin siyang lumaki ang mga anak niya na mababait. Pagkatapos nilang ayusin ang bahay nila, nagpahinga na sila. Tumabi si Lourdes sa mga anak na nagkukulitan. Napangiti na lang siya at nakipagkulitan sa mga ito. Nakahiga sila at wala nang mapag-usapan. Nasaan na po kaya si Papa? Biglang tanong ni Ashley. Natigilan si Lourdes. Yun din ang tanong niya. Wala siyang ideya kung nasaan ang asawa niyang iniwan sila ng basta-basta. May papa tayo, Ate Ashley? Inosenteng tanong ni Astrid sa kapatid nito. Tumawa naman si Anika. Siyempre, hindi naman kaya ni Mama na mabuo tayong tatlo na siya lang. Dapat may papa rin. Pero wag mo nang isipin yun. Pinabayaan niya na tayo. Baka may ibang babae at pamilya na yun. Siniko ni Ashley si Anika. Hoy, manahimik ka nga. Ang bata pa ni Astrid. Hindi niya maiintindihan yan. Hindi pa siya ipinapanganak sa mundo, umalis na si Papa. Saka, hindi naman tayo sigurado kung ano talagang nangyari sa kanya. Niyakap ni Lourdes ang mga anak. Huwag na nating pag-usapan ng papa ninyo. Di ba kayo masayang tayo lang? Ako po, masaya ako. Hindi ko lang alam si Ate Ashley. Lagi ang nagtatanong tungkol kay Papa. Sabi naman ni Anika. Tumingin si Lourdes sa panganay na anak. Sa lahat ng mga anak niya, si Ashley ang mas nakatatanda sa mga alaala kay Robert. Tanda niya pang papa's girl nga pala ito. Gusto mong makita ang papa mo? Tanong niya kay Ashley. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Sorry po, alam ko naman pong pinabayaan niya tayo. Hindi ko lang po maiwasang isipin kung nasaan na siya, kung talagang pinabayaan niya po ba tayo. Huminga ng malalim si Lourdes. Wala namang kaso sa akin kahit isipin niyo si Robert. Ang akin lang, huwag kayong mag-expect ng sobra. Lahat tayo walang ideya sa nangyari sa kanya. Pero kung mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan ng ganito. Moderno na ang panahon ngayon. Pwede tayong makontak sa social media pero hindi niya naman ginawa. Sorry po, Mama. Hinaplos niyang buhok nito. Ayos lang, anak. Oo nga po pala, Mama. Anong balak niyo rito ngayon? Di ba hindi na kayo babalik sa Japan?
Tanong sa kanya ni Anika. Napangiti si Lourdes. Gusto ko sanang magtayo ng negosyo. Sa tingin nyo, anong magandang negosyo ang gawin natin? Bumangon si Anika at excited na tumingin sa kanya. Mama, pwede ka po magtayo ng tapsihan malapit sa school. Tutulungan po kita, promise. Tapos may nakita po akong commercial space malapit din sa school namin. Pwede ka po dong magtinda kasi malapit din po dun yung court kung saan may practice ang mga estudyante. Napaisip si Lourdes. Maganda nga ang ideyang yon. Magsisimula muna siya sa maliit na pwesto. Maganda rin dahil may target customer na sila. Tutulong din po ako, Mama. Hindi po ako magaling magluto pero medyo magaling naman po ako mangbola. Natatawang sabi ni Ashley. Itinaas ni Astrid ang kamay. Ako rin po, tutulong po ako. Natatawang pinanggigilan ni Lourdes ang mga anak. Kaya gusto niyang bumukod sila dahil alam niya na walang kukontra sa kanyang mga gusto. Palagi pa siyang sinusuportahan ng mga anak. Dito na kayo kumain palagi ha. Masasarap ang mga nasa menu namin. Kapag nakita ko kayong kumain sa iba, kukutusan ko kayong lahat. Yon ang pabirong sabi ng anak ni Lourdes na si Anika sa mga kaibigan nito. Natawa na lang siya. Dinala kasi nito ang mga kaibigan sa tapsihan. Paano kapag gusto namin ng ibang pagkain? Araw-araw na lang kami sa tapsihan? Natatawang tanong ng kaibigan nito. Nanlaki ang mga mata ni Anika. Siyempre pwede naman, pero gusto kong hanapin ang panlasa mo to. Yung tipong makakonsensya ka kapag hindi ka dito kumain. Malakas na nagtawanan ng mga customer. Inutusan niya si Ashley na kunan ng litrato ang mga ito para maipost sa bulletin board sa loob ng restaurant. Kumain lang kayo ha. Sana magustuhan ninyo ang mga tinitinda namin dito, nakangiting sabi ni Lourdes sa mga customer. Oo naman po, ang sarap po ng mga luto ninyo. Hindi pa malaki at malago ang negosyo niya. Pero pakiramdam ni Lourdes, mararating niya iyon. Kakaiba sumuporta ang kanyang mga anak. Kahit mga estudyante, dedicated ang mga ito sa pagtulong sa kanya. Kahit si Astrid na bunso, inaaya ang mga magulang ng mga kaibigan sa school para lang doon kumain sa tapsihan. Salamat sa inyo ha. Alam kong pagod kayo galing school pero tumutulong pa rin kayo rito sa tapsihan pagka-uwi ninyo. Malambing niyang sabi sa mga anak. Tumunghay sa kanya si Ashley na katatapos lang mag-inventory. Masaya rin po kaming mag-serve sa mga customer, Mama. Saka gusto po naming maging successful talaga to para hindi nyo na po ulit maisipang pumunta sa Japan. Nangilid ang mga luha ni Lourdes. Talaga? Ngumiti naman ito sa kanya. Oo naman po, Mama. Gusto naming makasama kayo. Ayaw na po naming sakalang namin kayo makakasama kapag sobrang tanda nyo na. Niyakap ni Lourdes ang mga anak. Parang may humaplos sa puso niya. Nagagalak siya na pareho sila ng hangarin. Tiningnan ni Anika ang buong tapsihan. Mama, pwede na siguro tayong magdagdag ng lamesa at upuan. Maganda ng kita natin. Saka parami na ng parami ang kumakain dito. Dapat ma-accommodate po natin silang lahat para bumalik sila. Tumango naman si Lourdes. Naisip ko rin yan, anak. Nagdadagdag din ako ng supply kasi yung best seller natin laging out of stock. Napangiti si Anika. Malapit na. Sana makilala pa tayo o kaya puntahan tayo ng mga food vloggers para makita pa ng ibang negosyo natin. Marami po akong plano. Kapag may sapat na budget na, gawin po nating Instagrammable ang lugar. Napabuntong hininga na lamang si Lourdes. Minsan, hindi niya na kailangang mag-isip. Mga anak na lang talaga niyang kumikilos para sa kanya. Nahihirapan siya sa pag-handle ng negosyo, pero sa mga gawaing bahay, sa ibang mabibigat na trabaho, hindi na siya hinahayaang kumilos ng mga ito. Iniwan man si Lourdes ni Robert, ganoon siya kaswerte sa kanyang mga anak. Pinunasan ni Lourdes ang kanyang mga kamay sa apron. Ang daming customer, kaya nag-hire na siya ng mga tao. Maingay ang paligid dahil sa banayad na bulungan ng mga nasisiyahang kumakain. Napatingin lang si Lourdes sa entrance nang pumasok ang isang lalaki. Malayo ang itsura nito sa ambience ng tapsihan niya. May lumang bag ito na nakasukbit sa likod. May mga bahid pa ng natuyong semento ang mga binti nito. Mukhang construction worker ang lalaki. Hindi niya pa masyadong makita ang mukha dahil nakasombrero. Tinawag ni Lourdes ang isang tauhan. Kunin mo yung order niya. Po, may gagawin pa po ako, madam. Napatingin siya ritong aligagana sa orders. Sige, ako na lang. Lumabas siya sa counter.
Magandang gabi sir, ano pong order nyo? Biglang umayos ng upo ang lalaki at mas lalong yumuko. Anong masarap? Kumunot ang noo niya sa pagkautal nito. Masasabi ko pong masarap lahat pero best seller po namin ang tapsilog saka tosilog. Homemade po kasi yung timpla ng tapa at saka tosino. Ikaw ang nagtimpla? Nanginginig ang boses na tanong nito. Tumango naman si Lourdes. Yes po sir, kami po ng anak ko ang gumawa ng timpla, kaya hindi nyo po yan makikita sa market. Sige, tig isang order. Simpleng sagot nito. Tumango na lang siya. Inasikaso niya agad ang order nito. Nang matapos, nakita niyang nakatitig ang lalaki sa bulletin board. Hindi niya alam ang tinitingnan nito, pero nakahaplos ang kamay nito sa isang picture. Nang makita niya, mga anak niyang nasa larawang iyon. Tumikhim si Lourdes. Sir, ito na po ang order ninyo. Mabilis namang umupong muli ang lalaki. Napansin niyang tinititigan muna nito ang pagkain. Lumipas pang ilang minuto bago nito kunin ang mga kubyertos. Madam, okay ka lang po? Tanong kay Lourdes ng kahera niya. Suminghap naman siya. Para kasing pamilyar siya sa akin. Sino po ba? Tumingin ang kahera sa lalaki. Pangalawang beses niya na po yata dito, madam. Ang alam ko, kasama po siya dyan sa mga construction workers sa school, tapos doon din natutulog. Habang kumakain ito, nakita ni Lourdes na nagnanakaw ng sulyap ang lalaki sa mga larawan sa bulletin board. Hindi niya man makita ang mukha, para bang may nakababahalang kalungkutan sa mga kilos nito. Sige, kayo munang bahala rito, babalik muna ako sa kitchen. Marahang sabi ni Lourdes. Kaya lang, bago siya makaalis sa counter, narinig niyang boses ng lalaki. Itong bayad ko. Sa pagkakataong iyon, nakita niya na ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Nagtagpo ang mga mata nila. Bakas din ang gulat sa mukha nito. Para bang hindi talaga intensyong magpakita. Robert, bulong ni Lourdes. May bahid ng pait sa pagbigkas niya. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya si Robert. Ang lalaking pinabayaan silang mag-iina noon. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Lourdes. Isang unos ng emosyon ang umago sa loob niya. Naghalo sa puso niya ang galit, sakit at pagmamahal na matagal niya nang gustong ibaon sa limot. Hindi niya alam ang sasabihin. 7 taon ang nawala. Alam niyang kailangan niyang bitiwan ng sakit para makahanap ng kapatawaran sa kanyang puso para sa lalaking minsang naging mundo niya. Pero hindi niya talaga kaya. Galit pa rin siya rito. Anong ginagawa mo rito? Mariing tanong niya kay Robert. Lourdes, pinunasan niyang mga luha. Umalis ka rito. Wala kang kwenta. Huwag ka nang magpapakita sa amin, lalong-lalo na sa mga anak ko. Gusto niya na itong sigawan pero pinakalma niyang sarili. Maraming customer na kumakain sa loob. Ayaw niyang mag-iskandalo sa sarili niyang negosyo. Walang nagawa si Robert kundi ang umalis. Marami siyang tanong pero mas nangingibabaw ang kanyang pagkamuhi. Madam, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang tawagan ko ang mga anak ninyo? Concern na tanong ng kahera sa kanya. Mariin siyang umiling. Please, wag. Ayokong malaman nila to. Inabutan siya nito ng tissue. Hindi niya makuhang kumalma. Nanginginig pa ang mga kamay ni Lourdes. Kung hindi pa siya pinaupo, hindi pa aayos ang kalagayan niya kahit papaano. Madam, umuwi na po muna kaya kayo. Kami na po munang bahala rito. Sabi pa ng kahera sa kanya. Tumango na lamang si Lourdes. Kinuha niya ang bag at sumakay sa e-bike. Habang pauwi na siya, hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung papaano sasabihin sa mga anak na nakita niya ulit ang papa ng mga ito. At bakit ganun? Bakit construction worker lang ito? Kahit galit siya kay Robert, umasa pa rin naman siyang maayos ang buhay nito. Mama, ang aga niyo pong umuwi. Ayos lang po kayo? Tanong sa kanya ni Ashley nang makitang itsura niya. Tumayo agad si Anika nang makita siya. Gusto niyo po bang kumain, Mama? Nagluto po ako ng tinola. Marahan siyang umiling. Lumapit agad siya sa mga anak at niyakap ang mga ito. Mukhang naintindihan naman ito ang lungkot ni Lourdes, kaya hinayaan na lang siya. Gusto niyo na po bang magpahinga? Gusto niyo pong i-massage ka namin ni Anika? Mahinang tanong ni Ashley. Umiling naman si Lourdes. Masaya na siya sa mga anak. Hindi na kailangan si Robert.
na itaguyod niyang mag-isang mga anak niya. Hindi ito pwedeng bumalik kung kailan maayos na silang mag-iina. Hindi na nagtanong ang kanyang mga anak. Inasikaso siya ng mga ito at hinayaang magpahinga. Kahit papaano, bumalik ang sigla ni Lourdes. Bumalik na siya sa tapsihan. Ilang mag-isip kung nasaan na ang kanyang asawa. Hindi na rin kasi ito muling nagpakita sa kanya. Hanggang isang araw, nagtanong sa kanya si Ashley tungkol sa papa nito. "Mama!" Tumingin siya sa anak. "Ano yun, Ashley?" Umiwas ito ng tingin. "Paano po kung bumalik sa atin si papa? Tatanggapin niyo pa rin po ba siya?" Hindi agad nakasagot si Lourdes. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ulit si Robert. Ang hirap at sakit na idinulot nito sa kanya noon, hindi niya pa rin nakakalimutan. "Gusto mo bang maging totoo ako sa iyo, anak?" Tanong niya rito. Tumango naman si Ashley. "Nung iniwan tayo ng papa ninyo, hindi ko alam kung paano ko kayo bubuhayin tatlo. Buntis pa ako nun kay Astrid. Muntik pa akong makunan. Alam niyang masela ng pagbubuntis ko noon. Tapos nagawa niya tayong iwan ng gano'n na lang. Kaya nga, sakitin niyang kapatid ninyo. Saka napilitan akong mag-abroad para sa inyo. Kahit alam kong kapapanganak ko pa lang at mabibinat ako. Ang laki ng hirap ko sa Japan. Kung alam mo lang, anak, isama mo pang hindi ko kayo nakakasama. Kaya galit na galit ako sa papa ninyo kasi nagawa niya tayong pabayaan ng ganoon. Anak, nangako siya sa atin. Nangako siya sa akin na bibigyan tayo ng magandang buhay. Paano po kung may nangyari lang masama sa kanya? Hindi niyo po ba papakinggan ang paliwanag niya?" Tanong pa ulit ni Ashley. Umiling si Lourdes. "Hanggat maaari, ayaw ko nang makita si Robert. Ayaw ko nang tumanggap ng paliwanag sa kanya. Matagal akong nagtiis. 7 taon nang lumipas tapos ngayon lang siya babalik? Kung kailan maayos na ang lahat? Hindi ko matatanggap yun, Ashley." Tiningnan mabuti ni Lourdes ang kanyang anak. Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang baliwalain ang nararamdaman niyang galit at hinanakit kay Robert. Lumipas ang mga araw, hindi na muling binuksan ni Ashley sa kanya ang tungkol sa tatay nito. Kahit papaano, gumaan ang kalooban ni Lourdes. Nahihirapan na rin kasi siyang sagutin ang mga tanong nito. Isang umaga, naghahanda na pagpasok ang mga anak niya. Nakita niya si Ashley na 2 lunchbox ang hinahanda. Maging si Anika nagtataka rin sa ginagawa ng ate nito. "Hoy, Ate Ashley, para kanino yung isa? May boyfriend ka na ba? Isusumbong kita kay mama." Banta pa ni Anika. Masamang tumingin si Ashley sa kapatid. "Wala akong boyfriend, no? Baliw ka talaga. Hindi ba pwedeng gutom na gutom lang ako kaya 2 baon ko?" Pumagit na siya sa dalawa. Hinawakan niyang bewang ni Ashley. "Para kanino yan, anak? May date ka ba?" Nanlaki ang mga mata nito. "Mama, wala po. Para sa akin lang po talaga to." Mahina siyang tumawa. "Sige, kung yan ang sabi mo, pero kapag may gustong manligaw sa inyo, gusto kong iharap niyo sa akin, ha? Dito dapat kayo sa bahay nililigawan at hindi kung saan-saan para mabantayan ko." Halatang naiinis na si Ashley. "Mama, wala nga po talaga. Wala pong nanliligaw sa akin, promise. Mas focus po ako sa pag-aaral. Ang mga may manliligaw lang naman sa aming magkakapatid, si Anika lang. Mama, sabay-sabay ang manliligaw niya." "Hoy, Ate Ashley, wag mo akong siraan kay mama." Apela agad ng pangalawa niyang anak. Napairap naman ito. "Oh, bakit? Hindi ba totoo? Nung Valentine's nga, ang dami mong dala. Akala ko galing sa isang tao. Yun pala, ang dami mong manliligaw. Hindi na ako magugulat kung marinig ko yung nagsusuntukan ng mga lalaki dahil sa'yo. Pinapaasa mo yung mga yun. Wala ka namang balak sagutin." Sumagot naman agad si Anika. "Ate, silang nanliligaw. Wala namang sure window, no? Diba? Dapat alam nila yun." Mahina na lang siyang tumawa. Minsan, masarap talagang pakinggan magtalo ang dalawa niyang anak. Hindi naman talaga yun away. Pakiramdam niya, lambingan lang ang mga iyon. Ilang sandali pa, lumabas na si Astrid sa kwarto nito. Inayos niya ang buhok ng anak at pinakain na ng almusal. Hinayaan niya na lang na magbangayan ng 2 dalaga. Parang background music na lang ang boses ng mga ito sa tahanan nila. Ang mahalaga lang kay Lourdes, sama-sama sila at masayang mag-iina. Pero ang masasayang sandali, mukhang mapapalitan ng pag-aalala para kay Lourdes.
Nagsimula ang araw sa tapsihan. Mabilis siyang naglalakad sa pagitan ng mga mesa para i-scan ang lugar kung saan may problema ang restaurant. Abala siya sa pag-inventory nang tumawag sa kanya si Geneva. Hello? Napatawag ka. Lourdes, nandito na ako sa Pilipinas. Magkita naman tayo habang bakasyon ko pa. Bungad agad sa kanya ng kaibigan. Mahina siyang humalakhak. Oo, talaga? Sige, mag-beach tayo. Sure akong mismo na rin mag-beach. Isasama ko rin ang mga anak ko para makilala mo sila. O sige, pero pupuntahan kita. Balita ko, successful na yung tapsihan mo. Natutuwang sabi pa nito. Napangiti naman si Lourdes. Oo, pumunta ka rito. Kahit anong order mo, libre na. O sige na, ibababa ko na tong tawag. Marami pa akong gagawin dito sa tapsihan. O sige, pasensya na sa storbo. Kita na lang tayo mamaya ha. Babiyahin na ako papunta dyan para dyan na lang ako mag-dinner. Pagkatapos ng tawag na yon, bumalik na si Lourdes sa ginagawa niya. Nang magsimulang humina ang rush ng tanghalian, nilapitan siya ng isa sa matagal ng empleyado na si Maria. Madam Lourdes, may sasabihin po sana ako sa'yo. Hindi ko na po talaga kayang hindi sabihin sa inyo ito eh. Sabi ni Maria na may bahid ng pag-aalala ang boses. Kumunot ang noo ni Lourdes. Hindi madaldal si Maria, palagi rin itong seryoso. Ano yun Maria? Babalik ka ba ng sahod mo? Marahan itong umiling. Hindi po ito tungkol dun madam. Nakita ko po si Ashley, yung anak niyo po. Kahapon, kumakain sa labas kasamang isang lalaki. Parang kasing edad niyo na po madam. Nag-aalala lang po ako na hindi niyo alam. Baka nakikipag-date po si Ashley sa mas matanda sa kanya ng maraming taon. Bumilis ang tibok ng puso ni Lourdes. 17 years old pa lang si Ashley, isang matalino at masiyahing dalagang anak niya. Pero hindi niya naisip na makikipag-date ito, lalong-lalo na sa mas matanda dito. Pagkatapos iyon sabihin sa kanya ni Maria, hindi na iyon nawala sa isip niya. Maraming tumatakbo sa isip ni Lourdes. Paano nga kung totoo iyon? Baka nakahanap ng father figure si Ashley sa lalaking kasama nito, kaya nakuhang makipag-date. Sinapo ni Lourdes ang ulo niya. Hindi niya alam kung anong magandang gawin. Kahit nang dumating na si Geneva, hindi niya masikaso ng maayos dahil sa labis na pag-iisip. Lourdes, lutang ka ngayon. Ayos ka lang ba? Anong problema mo? Tanong ni Geneva. Narinig ko lang sa isa kong empleyado na nakita nila si Ashley na kumakain sa labas kasamang isang matandang lalaki. Kasing edad ko lang daw. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Bumaha ang gulat kay Geneva. Ay, nakakabahala yan. Ilang taon ang lalaking yon? Kasing edad mo lang? Baka may masamang intensyon sa anak mo. Yun nga ang problema ko. Hindi binanggit ng empleyado ko ang edad niya. Nag-aalala ako. Baka may gawing masama yun sa anak ko at iniisip ko rin na baka kaya pinatulan siya ng anak ko kasi diba, lumaki silang walang ama. Papaano kung father figure lang ang hanap ni Ashley doon? Tapos sinamantala naman ng walang hiyang lalaking yun. Okay lang sa akin kung magkaroon ng boyfriend ng mga anak ko. Pero wag naman sana ganun halos na kasing edad ko na. Sunod-sunod niyang sabi. Napailing si Geneva. Magiging malaking gap yun, hindi ba? 17 si Ashley at nakikipag-date sa kasing edad mo. Dapat matigil na yan. Baka kung saan pa umabot. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Talaga, ayokong masaktan siya. Paano kung may gawin pa siyang higit sa pakikipag-date sa anak ko? Huminga ng malalim si Geneva. Naiintindihan ko ang pag-alala mo, Lourdes. Kumalma ka. Nasubukan mo na bang kausapin si Ashley tungkol dito? Hindi pa. Hindi pa ako sigurado kung paano ko ito sasabihin sa anak ko nang hindi nagpaparatang sa kanya sa ginagawa niya. Siguro, pwede kang magsimula. Sabihin mo sa kanya na nag-aalala ka para sa kapakanan niya at kaligtasan. Tanungin mo siya tungkol sa lalaking nakita ng empleyado mong kasama niya. Baka magrebelde kung pinigilan mo ora mismo. Feel ko, nalaso ng lalaki yun ang utak ng anak mo. Kapag hindi pumayag si Ashley makipaghiwalay, yung lalaki ang kausapin mo. Demanda mo kung kinakailangan. Minor de edad pa lang si Ashley. Bawal yan. Mariin siyang umiling. Mariing umiling si Lourdes. Susubukan kong makipag-usap at demanda kong lalaking yon. Hindi ako papayag na sinasamantala niyang pagiging bata ng anak ko. Kaya naman, pagka-uwi ni Lourdes, binalak niyang kumprontahin si Ashley. Yun nga lang, naabutan niyang tulog na ito. Nakatulugan ng pag-aaral, kaya hinayaan niya na lang. Kinabukasan, maaga siyang gumising.
Hinintay niyang lumabas sa kwarto nito ang anak niya para makausap. Ilang sandali pa'y lumabas naman si Ashley at bihis na bihis ito. "Good morning, Mama," bati nito sa kanya. Natigilan siya sa paghigop ng kape. "Maaga pa, saan ka pupunta?" Hindi makatingin sa kanya ng diretso ang anak. "Pupunta lang po ako sa bahay ng kaklase ko. May tatapusin po kaming group activity." Sa pagkakataong iyon, alam ni Lourdes na may tinatago ang kanyang anak. Hinayaan niya itong umalis ng bahay, pero kinuha niya agad ang wallet niya at palihim itong sinundan. Dahil sa instinct niya bilang isang ina, sinundan ni Lourdes ang kanyang anak. Pero nadurog ang puso ni Lourdes nang masilayan niya ang isang tanawing hindi niya mawari. Nakatayo sa isang parke ang kanyang asawang si Robert. Ang lalaking minsan ang nangako sa kanya ng walang hanggan, ang ama ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa na naglaho na parang bula sa loob ng 7 taon ang nasa harap niya ngayon. "Ikaw pala ang kinakatagpo ng anak ko?" Mariin niyang sabi. Bakas ang gulat sa mukha ni Ashley. "Mama?" Bumaha ang gulat ni Robert sa pagsulpot ni Lourdes. Sobrang magkasalungat ang panghihina nito sa galit na kanyang nararamdaman. Pero hindi magpapadala si Lourdes doon. Hindi niya hahayaang muling pumasok sa buhay nila si Robert. Napayuko ang asawa niya. "Lourdes, kumusta ka na?" Hinila niya agad ang anak niya. "May gana ka pang itanong yan? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikipagkita kay Ashley?" Nangilid ang mga luha ni Robert. "Gusto ko lang siyang makita. Namimiss ko na siya. Namimiss ko na kayo ng mga bata. Gustong gusto ko na ulit kayong makasamang mag-iina ko." Malakas niya itong itinulak. "Iniwan mo kami ng 7 taon na ang nakakaraan. Wala kang karapatang magpakita sa amin ngayon. Pagkatapos naming maghirap dahil sa'yo, pagkatapos mo kaming pabayaan, bigla ka nalang babalik, ha?" Tumulo ang mga luha ni Robert. Alam kong napabayaan ko kayo. Pero sorry, iyon lang ang tanging masasabi ko. Hindi ko naman sinasadyang iwanan kayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung mga panahong yon. Pakinggan mo muna ako, Lourdes." Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Lourdes. Gustong gusto niyang suntukin si Robert, pero alam niya rin namang hindi niya kaya yon. "Huli na para dyan. Masyado mo kaming nasaktan. Hindi na kita papakinggan. Wala na akong pakialam kung anong nangyari sa'yo sa loob ng mga taong pinabayaan mo kami." Malakas niyang sigaw rito. Pilit siyang inaabot ng asawa niya. "Please, Lourdes, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Kahit ano gagawin ko. Patawarin niyo lang ako." Hinila niya si Ashley paalis sa lugar na iyon. Tahimik lang ang anak niya, pero umiiyak ito habang pauwi sila. Nang makarating sa bahay, hindi niya mapigilang kumprontahin ito. Bakas ang kaguluhan sa mga mukha ni na Anika at Astrid nang makita sila. "Bakit nakipagkita ka pa kay Robert? Kung hindi pa kita napagkamalang nakikipag-date sa matanda, hindi pa kita masusundan." Bulalas ni Lourdes sa anak. Kumunot ang noon ni Anika. "Ano? Ate Ashley, nakita mo si Papa? Bumalik na siya?" Puno ng hinanakit ang mga mata ng panganay niyang anak. "Ito ang rason kung bakit ayaw kong sabihin sa inyong bumalik na si Papa at nakikipagkita ako sa kanya. Wala naman po siyang masamang intensyon. Gusto niya lang po tayong makasama ulit. Kung hinayaan niyo lang po siyang magpaliwanag, hindi sana ganito. Hindi niya po ginustong iwanan tayo. Mahirap din po ang pinagdaanan niya." Tumulo ang mga luha ni Lourdes. "Paano ko, Ashley? Sa tingin mo ba, hindi rin mahirap ang pinagdaanan ko? Mahirap para sa akin na malayo sa inyo. 7 taon akong naging single mother para sa inyo. Nangako siya sa ating bibigyan niya tayo ng magandang buhay. Pero anong ginawa niya? Pinabayaan niya tayong walang matirhan at maraming utang. Iniwan niya tayo." Humagulhol ang kanyang anak. "Naging bilanggo siya sa loob ng 7 taon, Mama." Humagulhol na ang kanyang anak. "Naging bilanggo siya sa loob ng 7 taon, Mama." Natigilan si Lourdes sa sinabi ni Ashley. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Maging si Anika at Astrid, nagulat din. Suminghap si Ashley. "Hindi niya po tayo pinabayaan. Napagbintangan siya sa kasalanang hindi niya ginawa. 'Di ba? Pupunta na po siya sa abroad noon. Hinarang po siya sa airport dahil nalamang may malaking utang gamit ang pangalan niya.
Hindi po siya nakaalis. Niloko po siya ng agency at ginamit ang pangalan niya at mga information sa masasamang gawain. Naninikip ang dibdib ni Lourdes. Mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin ngayong nalaman niya lahat. Naghirap din siya pero mas mahirap ang pinagdaanan ni Robert. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya sinabi sa atin? Naluluhang tanong ni Lourdes. Kasi po, ayaw niya nang dagdagan pang problema natin, Mama. Nakasangla po ang bahay natin noon. Maselan po ang pagbubuntis ninyo noon kay Astrid. Kapag nalaman ninyo ang nangyari sa kanya, nag-aalala siyang baka po may masamang mangyari sa inyo. Kaya nga po, nang makalaya siya, bumalik agad siya dito. Pero hindi niya alam kung paano niya tayo lalapitan. Mas lalong tumindi ang mga hikbi ni Lourdes. Nanginginig ang mga balikat niya. Inalagaan niya ang galit sa loob niya ng maraming taon dahil ang inakala niyang pinabayaan sila. Mahigpit siyang niyakap ng mga anak. Mama, please, ibigyan niyo po siya ng isang chance. Gusto niyang bumawi sa atin. Gusto niya pong makasama ulit tayo. Saad pa ni Ashley sa kanya. Tumango naman si Lourdes. Susubukan ko, pero hindi ganoon kadali yun mga anak. Matagal siyang nawalay sa atin. Hindi ko agad matatanggap na basta-basta na lamang siyang bumalik sa buhay natin. Yun na nga ang ginawa nila. Naghanda ang mga anak niya sa pagdating ni Robert. Samantalang siya, kinakabahan naman. Hindi niya alam kung anong mukha ang ihaharap sa asawa niya. Hindi niya alam kung papaano ito kakausapin. Mama, nandyan na po si Papa. Bulalas ng kanyang mga anak. Tumabi sa kanya si Astrid at yumakap ng mahigpit. Tipid siyang napangiti. Kahit isang beses, hindi nito nakita ang ama. Kaya naiintindihan nila kung maiilang ito kay Robert. Pumasok na si Robert. May dala itong 3 paper bag at isang tangkay ng white rose. Pinagmasdan niya na lang si Robert na yakapin ng mga anak niya. Nang tumingin ito sa kanya, umiwas agad siya ng tingin. Tumikhim si Robert at inabot sa kanya ang bulaklak. Lourdes, para sa'yo. Nag-init ang mga pisngi ni Lourdes. Matanda na sila tapos binigyan pa siya ni Robert ng bulaklak. Walang sinabi ang kanyang mga anak pero kitang-kita ni Lourdes ang mapang-asar ng ngiti ng mga ito. Hindi ko kailangan ng bulaklak, nauutal na sagot niya. Ibinaba nito ang bulaklak at bahagyang nalungkot. Pasensya na, nakukulangan ka ba? Gusto mo ba ng mas maraming bulaklak? Marahas siyang tumingin sa asawa niya. Tumawa naman ang mga anak niya. Mas lalo siyang namula. Tumawa na rin si Robert. Wala akong sinabi, apila niya rito. May pigil ng ngiti sa mga labi ni Robert. Oo nga pala, naalala ko, mahirap kang suyuin. Napairap na lang si Lourdes. Ilang sandali pa, sabay-sabay na silang kumain. Nakita niya ang saya sa mukha ni na Ashley at Anika. Magana rin kumain si Robert. Sinong nagluto nito? Tanong ni Robert sa mga bata. Nakakalokong tumingin sa kanya si Ashley. Si Mama po sa Bicol Express, Papa. Napangiti ang asawa niya. Kaya pala masarap. Tumikhim si Lourdes. Tumulong lang naman ako sa pagluluto dahil ayaw kong mapagod ang mga anak ko. Yun lang ang dahilan. Bakit ngumingiti ka dyan, Robert? Ano, iniisip mong pinagluto kita sa pagbabalik mo? Gumuso naman ito. Masaya lang naman ako. Saka na-miss ko yung luto. Saka yung nagluto. Napairap si Lourdes. Pagkatapos kumain, siya nang naghugas ng mga pinggan. Hinayaan niya na lang makipagkwentuhan ang mga anak niya sa asawa niya. Maya-maya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nako, ang lakas ng ulan! Paano uuwi si Papa niyan? Parinig pa ni Anika. Baka magkaroon ng lagnat si Papa kapag sumugod sa ulan. Ginatungan pa ni Ashley. O di kaya maaksidente pa dahil madulas ang daan. Lumapit sa kanyang bunso niyang si Astrid. Mama, kung pwede raw po ba matulog si Papa rito? Masama siyang tumingin kay Robert. Umiwas naman ito ng tingin. Tumingin pa sa kisame ng bahay na para bang may makikitang sapot doon. Sige, pero sa sala siya matutulog. Bigyan niyo na lang ng unan at kumot. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga anak. Pati ang mokong niyang asawa, tuwang-tuwa, na kulang na lang, yakapin siya nito. Pagsapit ng gabi, nakita niyang tulog ng mga anak niya. Sa sala niya nga pinatulog si Robert, pero sa sala rin naman natulog ang mga bata. Lourdes,
Pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa kanya ni Robert. Bumuntong hininga siya bago tumango. Pumunta sila sa balkonahe. Tumigil na ang ulan kaya malamig na ang simoy ng hangin. Nabigla siya nang ipulupot sa kanya ni Robert ang isang tuwalya. Salamat, mahina niyang sabi. Napangiti naman ito. Gusto kong palaging ginagawa yan sa'yo, Lourdes. Malungkot siyang napangiti. Sorry, hindi ko alam na yun ang nangyari sa'yo. Bakit hindi ka gumawa ng paraan para sabihin sa akin? Umiling naman si Robert. Ayokong dagdagan ng problema mo nun. Natatakot ako. Baka may mangyaring masama sa inyo. Hiyang-hiya na rin ako. Kaya nang makalaya ako, wala rin akong mukhang maiharap sa inyo. Tingnan mo, successful ka na. Naituguyod mo ng mag-isang mga anak natin. Samantalang ako, parang magsisimula pa lang ulit sa buhay ko. Kaya naiintindihan ko kung hindi mo ako matatanggap ulit. Pero sana, kahit makita kayo, huwag mong ipagkait sa akin, Lourdes. Hindi ko na hinihiling na magkabalikan tayo. Pero kahit sulyap lang gustong gusto ko talagang bumawi sa inyo. Hinawakan niyang kamay ni Robert. Paano ka babawi kung sulyap lang ang gagawin mo? Nangangako ka bang hindi mo na kami ulit iiwan? Tumango naman si Robert. Hindi na. Dito na lang ako palagi sa tabi ninyo. Babawi ako sa inyo. Nangilid ang mga luha ni Lourdes. Galit akong napabayaan mo kami. Pero mahal pa rin kita, Robert. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Tumulo ang mga luha nito. Mabilis itong yumakap sa kanya. Mahina siyang tumawa pero parang may humawak ng mahigpit sa kanyang puso. Kanina niya pang ramdam na gusto siyang yakapin ito. Natatakot lang siguro itong magalit siya. Gusto kong sabihin proud na proud ako sa iyo, Lourdes. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya natin. Hayaan mong bumawi ako. Ako naman ang kikilos para sa atin. Puno ng lambing na sabi ni Robert. Marahang hinaplos ni Lourdes ang mukha nito. Tumingkayadya't marahang hinalikan ang mga labi ni Robert. Napangiti siya. Sa wakas, nakabalik na ang asawa niya sa kanila. Nahinto lang ang pagtitigan nila nang marinig ang isang pagbagsak. Suminghap si Lourdes nang makitang mga anak na sumilip na pala sa ginagawa nila. Anong ginagawa niyo dyan? Akala ko tulog na kayo. Bulalas niya sa mga ito. Mabilis namang tumakbo ang kanilang anak at bumalik sa higaan. Pupuntahan niya sana pero hindi na siya ni Robert. Niyakap siya nitong muli. Hayaan mo na. Masaya rin silang nagkabalikan na tayo. Natatawang saad nito. Napairap na lang si Lourdes pero sa kaibuturan ng puso niya, sobrang saya ang kanyang nararamdaman. Naglaho na lahat ng galit na mayroon siya. Sa wakas, muling nabuo ang pamilya niyang minsang nagkawatak-watak dahil sa mga pagsubok sa buhay nila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.